Ang ating pag-usapan ngayon, SMNI, nagpanik or pananakot ang galaw? Papaliwanag ko yung bakit. Krasanda, si Crazy kung tawagin, Casey. Krasanda Ong na kontrobersyal dyan sa Pogo. Napilitang magsalita kahapon matapos na siya ay muling i-contempt. Ano po? Iko-contempt siya at ipapadala doon sa kulungan ng mga kababaihan sa may Mandaluyong natakot. So nagsalita na ngayon. Okay? At ICC, Interpol, gumagalaw na. Ayan, no? Kasi kahapon doon sa public hearing ng Senado ay nagsalita si Secretary Boying Remulla. Okay? Unahin natin itong issue ng, alam nyo, kaya hanggat maaari, ayaw na. Tayo kasi, lahat tayo may obligasyon. Pamamahayag, anumang level ng buhay natin, nasa media man, vlogger o hindi, lahat tayo may obligasyon para sa ating bayan. Yan po yun. Kaya ko po sinabing SMNI, nagpanik or pananakot ang galaw. Alam niyo kung bakit? Ang SMNI at ang vlogger nila, ang matindi po ang pag-iingay tungkol dun sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng PNP dahil mayroong court order. Ito nga sa hinahanap na si Apollo Kibuloy at kanyang kasamahan nung nakaraang weekend at hanggang ngayon problema pa yan. Kaya sabi ko mukhang nagpapanik. Sa kanila din pumutok sa kanilang grupo nang galing yung puputulan ng tubig at ilaw ang Kingdom of Jesus Christ. Hindi naman totoo. At hindi naman pwedeng gawin at hindi naman dapat gawin yan ng mga otoridad. Kasi pag pinutulan mo ng ilaw at tubig ang isang compound, isang lugar, madadamay ang sibilyan. At saka hindi aabot doon. Ang ginagawa lang ng ganyan sa mga posibleng galawan, kung halimbawa mayroong terorista or communist group with arm at ng hostage or malaking talagang may pagka-rebellion, terrorist ang galaw, ayan, pwede mong putulan ng ilaw at tubig. Ay ito pong Kingdom of Jesus Christ, hindi naman ganon. Ipinatutupad lang ng pulis ang warrant of arrest kasi nga mayroong court order. Pero pinaputok ko ng SMNI at ng mga vlogger nila, ayan na, puputulan ng ilaw, puputulan ng tubig. O siyempre, natatakot yung mga tao. Nagagalit yung mga tao. So, ang purpose niyan, gusto nilang galitin ang tao, gusto nilang magalit ang tao sa ating administrasyon. Pangalawa, kahapon, ayaw ko nang gamitin kasi yung mga audio nila at video nila dahil alam niyo nang galit siya sa akin yung mga yan. Baka ma-copyright ako. Kahapon nag-press conference sila at meron silang ipinaririnig na audio, recorded, naka-record na audio, na di umano'y kausap ay pulis at yung isang abogado nila, nagpapanik yung babaeng abogado. At ang sinasabi dun sa audio, di umano, pasasabugin daw yung katedral. Isipin mo, bakit pasasabugin yung katedral? In-entertain nila yung tumawag na nagpakilalang pulis, tapos inilalabas nila sa kailang social media, SMNI, para iparating sa bayan na ang dating nun ay pananakot. Ang dating nun ay para magalit ang bayan, ang taong bayan sa administrasyon. Hindi po gagawin. Hindi gagawin ng PNP pasabugin yung katedral kasi hindi naman po yun ang lakad. Ang warrant of arrest ay para lang hulihin si Kibuloy. Kung hinahanap siya kung nasa saan, kung nasa bunker, sa tunnel, o nasa ilalim kung saan man siya nakatago, hinahanap. Pero yung sinasabing pasasabugin ng katedral, hindi naman mo tama yun. At hindi totoo yun. Ang tanong, bakit in-entertain ng abogadang ng SMNI o ng King of Jesus Christ, nagpapanik siya. Tapos kahapon sa press conference na nilabas nila. Alam niyo, sa ganitong sitwasyon, masintabi na kay Atty. Torion, abogado yan. Kilala ko yan. Hindi pwedeng hindi. Di ba? Yan kasi ay pwedeng pananakot lang o saywar lang. Bakit nyo pinapatulan? Kaya nga ang aking analysis at opinion dito, yung SMNI at yung mga vlogger nila at yung King of Jesus Christ, sila yung pinanggagalingan nitong mga negatibong balita na hindi naman ho totoo. Hindi gagawin ng gobyerno, ng pulis na pasabugin yung katedral kasi hindi ho yun, hindi kasama yun sa warrant of arrest. Hindi yung gagawin kasi nga po masyadong may pagka-terrorist ang galaw yan, may pagka-terrorist yan. Hindi po mayayari yun. Bakit pinatulan nila at inilabas pa nila? Anong purpose nun? Siyempre, parang ulitin ko, para lang magalit ang tao sa gobyerno. Pinalalabas nila, masamang-masama na itong gobyernong ito. Pati yung simbahan nila hindi nirespeto at dadaanin sa pagpapasabog.
Again, yung tumawag na nagpakilalang pulis, paano nakakasigurong pulis yun? Baka third party yun. Alam nyo, dito sa ganitong issue, marami yung sumasawsaw para magpagulo, para magpagalit. Kaya dapat maging maingat. Alam ng pulis yan. Alam ng gobyerno na merong maaaring third party na sisingit dyan para palalain ang sitwasyon, para guluhin. Ang problema yung SMNI, Kingdom of Jesus Christ, at mga member ni Kibuloy mukhang hindi nakakaintindi ng mga ganyang klaseng saywar at saka third party. Nagagamit na kayo, baka nagpapagamit kayo o ginagamit kayo ng third party, hindi nyo alam. Kaya huwag nyong paniwalaan yung may magsasabing puputulan ng tubig, puputulan ng ilaw, pasasabugin ng katedral. Kalokohan lahat yan. All fake news. Okay? Iwala kayo? Lahat yan ay propaganda. Lahat yan ay parte ng saywar. Kung sino ang nagsasaywar na yan, huwag kayong paggamit. Kasi kayo rin ang kawawa dyan. Ini-stress nyo ang sarili nyo, pinahihirapan nyo ang sarili nyo na hindi naman kagagawa ng gobyerno. Kayo ang nananakot. Totoo, nandyan ang mga pulis para hulihin kayo sa loob at labas ng compound. Kasi ang tsure at pag-susuri ng pulis, nandyan si Kibuloy nagtatago. Pero yung isyong galawang pang-terrorist, tulad ng pagkat ng ilaw at tubig at saka yung pagpapasabog, kalokohan yan. Pero alam kong inuulit-ulit, tuwang-tuwa pa sila, talagang iniingayan ng mga vlogger at ng SMNI at ng kanilang grupo, nag-press conference pa nga kahapon. Kaya ako nagulat, sabi ko, grabe si Atty. Torrio pumapatol sa ganon. Audio recorded na kahit sino pwedeng gawin yun. At kung totoong pulis yun, hindi niya kayang gawin dahil hindi trabaho ng pulis yun. At kung totoong pulis yun, malaki ang pananagutan sa gobyerno at sa PNP. Eh paano nga kung pananakot lang yung third party na gusto lang kayong galitin para magalit ang tao sa gobyerno o ginagamit kayo para mapabagsak ang gobyerno? Iingat po tayo dyan. Yan yung tinatawag nating galawan ng intelligence at counterintelligence para malaman kung ano ang totoo. Kaya ako ay bilang Pilipino at nagmamahal tayo sa ating bansa, after all, lahat tayo Pilipino, ako'y nananawagan sa kampo ni Kibuloy. Huwag kayong paggamit at huwag kayong nagpapapaniwala. Aralin nyo yung mga impormasyong nakakarating sa inyo. Hindi yung basta nakarating sa inyo, gagamitin nyo para magalit ang tao sa gobyerno na hindi nyo alam, kayo rin ang nasisira. Katulad ng inyong mga pinagagawang ito. Maaaring dito lang yung sa akin narinig, itong analysis at opinion na ito ay parte ng saywar o paninira sa gobyerno. Kasi sino bang matutuwa na puputulan ng tubig at ilaw? Pagkatapos pasasabugin ng katedral, ang agad-agad ng tao, grabe naman itong gobyernong ito, ang lupit naman ng gobyernong ito. Kasi naniwala yung iba, ay fake news yan eh. Dahil hindi nga ho gagawin. Hindi trabaho ng gobyerno magpahirap sa bayan. Hindi trabaho ng gobyerno ang galawang terorista. O terrorist? Communist? Hindi po. Ang gobyerno ay nagpapatupad lang ng batas. Kaya again, yung mga vlogger at saka yung SMNI, Kingdom of Jesus Christ, ilagay nyo sa lugar ang inyong ginagawa. Dahil after all, ng lahat ng ito, kayo rin ang madadamis. Sino maniniwala sa inyo kung puro habang buhay na lang o habang panahon na lang na fake news kayo? Maaring kayo lang nagbubulahan, kayo lang. Huwag niyo idamay ang silent majority na Pilipinong nabubuhay, namumuhay ng marangal at maayos. Huwag niyong idamay kami dyan sa ang taong bayan. Kasi ito po ay personal na issue ninyo. May kaso, may complainant, may warrant of arrest. Bakit yung pinalalaki ito? Na parang galawang terorista at ang pinagbibintangan nyo ay gobyerno. Ang pulis, hindi naman trabaho ng pulis yun. At hindi, ulitin ko, hindi gagawin ng pulis yun. Naghahanap sila kay Kibuloy kasi obligasyon nila yun dahil mayroong court order. Kahit nasa ilalim ng lupa yan, kung alam nilang doon, susundan nila yan. Pero yung pagpapasabog ay ibang issue yan. Okay? So kayo pong mga nanonood, please lang ho, paki-like ng video ito para makarating po sa iba. Paki-forward din, paki-share po ninyo sa ating mga kababayan sa buong mundo. Kasi pinaputok nila ng ilang araw na itong dalawang isyong ito na hindi katanggap-tanggap. Kasi pure fake news. Ulitin ko ha, yung pagpapasapog ng katedral, yan ang unang pinaputok nila kahapon. At yun ang issue ng isang araw pa, pagkat ng water at power. Hindi yan gagawin. Kasi madadama yan si Bilya. Nanawagan na nga si Pangulong Marcos eh. Kibuloy, huwag mo raw gamitin ang mga membro mo at followers mo
yung mga civilian kasi wala silang kinalaman sa kaso mo. Personal mo yung kaso eh. Bakit mo ginagamit na humans eh? O ginagamit mo yung mga followers mo sa issue ito? Tama yan. Panawagan ng Pangulo. Ha? Diba? Kaya Atty. Torion, alam ko, kilala mo ako, kilala kita. Huwag ka nag-i-entertain ng mga suntok sa buwan. Yung audio, madaling pikehin yan. Yung boses, madaling pikehin yan. Ano yan? Kaya nga sabi ko, SMNI, nagpanik? Or pananakot ang galaw o ang galaw? Diba? Kasi yun nga, naipaliwanag ko, pakishare na lang po ninyo. Okay? Sige, sunod na ating pag-usapan. Salamat po sa inyong pakikinig dito po sa Mike Opinions. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Ayun, si Cassandra Ong ay nagsalita na. Pero bago yan, siguro unahin ko muna itong statement na kasi humarap sa budget hearing kahapon si Justice Secretary Boying Remulla at itinanong po ni Senador Guys po na Chairman o Vice Chairman yata ng Committee on Finance tungkol sa budget, yung tungkol sa ICC pa rin. So meron pinapaliwanag dito si Boying Remulla na ang ICC iba talaga ang galaw, ang Interpol, pero mukhang kailangan pala ito makipag-coordinate muna sa Philippine Court. Dahil ang feel kung nandito, hindi siya sigurado kung nandito na o wala eh. Okay? Kasi nga hindi nakikipag-coordinate sila. Pero ano man pala ang mangyari, dapat dumaan muna sa Philippine Court. Tingnan natin itong paliwanag. Question and answer between Senator Po at Secretary Boying Remulla. So supposedly the DOJ, this is just for the record, because there are also others that are interested in this. You have maintained that the International Criminal Court has no jurisdiction here, but that you also reiterated that although you will not cooperate with them, you will not hinder them from conducting their investigation. Or please clarify if I said that right, or you can in your own words, sir. Yes, ma'am. We are no longer members of the ICC, but right now, because of the technology that's available to all of us, it was so easy for them to go on Zoom, to go on a video call with all of these witnesses or probable witnesses who are here in the country, and we cannot stop them from doing that. Freedom of communication, I think, is paramount when it comes to this. But when it comes to them going to the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po sa guro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan po itong dumaan sa ating court system. Ito po yung kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi po namin makikialaman kasi yung patrabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po ng warrant of arrest sa ICC, gusto nang enforce ng Interpol dito, pero para ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. Yun po ang aming paningin. So, maliwanag yan na mag-imbestiga sila, di man natin sila mapipigilan. Actually, they can do it they can do it under the radar. We may or may not monitor them. On the other hand, if a warrant is to be served, that they need to go through the proper courts to determine if the warrant is called for or legal, or what's the... Well, it really depends on if the Supreme Court thinks that there are some things that the Supreme Court would be looking at. If what was alleged in the crime would have happened if we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in a country from an international tribunal. Now, if let's say it is submitted to the DOJ that these are their findings and there's really probable cause, would the DOJ or maybe the OSG pursue such a case? If let's say the courts will say, no, we will not allow the warrant to be served because this is not their jurisdiction, but there's actually reason for it to be served. Actually, we were telling the United Nations Human Rights Commission that if they will give us the evidence, we will pursue.
Kasi ang problema ho namin dito, napakahirap hong kumuha ng testigo, natitestigo sa mga pulis, o natitestigo sa mga maaari pong gumawa ng mga karunagdumal na krimen. Sapagkat, natatakot po yung tao eh. Ngayon, kung bibigyan nila kami ng tamang ebidensya, at ito po yung aming pwede i-follow up, kami na ho ang hahabol. Yun po yung aming pumisiya dito. Ang problema nga ho, ay meron ho sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo, pero ang hawak daw nila, 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya, napakahirap po talaga maghabol. Ang yung nagka-hearing po ang Human Rights Committee ng... Yeah. So, yan yung kwento ni Remulla. So, ang lumalabas dito, medyo technical at legal, lumalabas dyan, una, yung sinasabi, agree din doon si Senador po, hindi kayang pigilan ang ICC. Dahil sa technology, actually, yung ginagawang public hearing ng Quad Committee sa Kongreso, pwede lang i-monitor, doon makakakuha sila ng ebidensya sa alleged human rights violation. Pangalawa, yung mga nandito na biktima, pamilyang biktima, pwede rin tawagan online o anumang technology pwedeng gamitin. Hindi kinakailangan magpunta rito ang kinatawan ng ICC, pero pwede rin silang pumunta. Pangalawa, yung issue ng warrant of arrest, dadaan muna sa korte daw yun. Okay? Pero hindi nito kayang pigilan kasi nga yung Interpol ay member tayo. Ang Interpol ay nandyan sa NBI. Member tayo ng International Police. Ibig sabihin, hindi tayo pwede makawala dyan. Doon lang tayo hindi member mula ng 2019 sa ICC. So, kaya ang totoo dyan, nandyan na ang communication ng ICC. Yung warrant of arrest na lang ang hinihintay. Kung lalabas yan, hindi natin alam, pwedeng nandito na rin. Pero sinasabi ni Secretary sa kanyang opinion ay dapat dumaan muna sa Philippine Court. Then ang Philippine Court ang mag-decide kung paano. Pero itatanong po kung paano. In case na sinabi ng korte na hindi ito pwede or kung ano man, hindi speculation yun, wala pa nga po eh. Pero yun ang proseso. Kaya malaki ang posibilidad na yung pag-iimbestiga tapos na. Warrant of arrest talaga ang susunod. At pag dumating yun, ay na nga, pag-amin niya hindi niya kayang pigilan yan. At kaya nilang gawin niya kasi nga Interpol, na tayo yung membro ng Interpol. So, yun ang problema dyan. So, tingnan natin kung ano po. So, posible nga po, nandito na. At gumagalaw sila. Kasi nga, putok at matindi ang investigasyon ng Kongreso, yung Quad Committee sa human rights violation, nagdugtong na yung problema sa Pogo, kampanya laban sa illegal drugs, at saka nga yung extrajudicial killing. Kahapon nga, grabe ho yung testimonya ni Colonel Espinido na tinukoy yung mga dating mga boss niya na may kinalaman at tinukoy din yung matindi na ang sindikato raw ay nasa PNP, nakakabahala yung report na yan. So, yun ang abangan natin. At malaki ang posibilidad. Actually, ayaw lang aminin ni Boying Remulla kasi siya ay Justice Secretary. Ako, ang tingin ko sa kanyang mga statements, sa mga pronouncement niya, lalo sa hearing na yan, alam niya gumagalaw na ang ICC. Dahil hindi nga nila kayang pigilan yan. Hindi, ang policy ng Philippine government, hindi sila makikipag-coordinate. Hanggang doon lang. Pero kung gagalaw ang ICC dito, hindi naman nila pwedeng pigilan. Wala lang coordination. O, nandito na yan. So, warrant of arrest na lang. Inamin na nga niya na dahil sa technology, dahil sa social media, pwede nang makakuha ng sapat na impormasyon ng ICC investigator o prosecutor sa issue. Wow! Talaga naman. Anyway, sunod na topic natin. Ito nga po, si Crasanda Ong ay napilitan ng kumanta, nagsalita. Although kahapon matindi ang debate kasi pinipigilan ng kanyang abogado hanggang sa bandang huli, napipito na yung mga senador o mga congressman, Quad Committee na winarningan ilang beses si Topacio. Huwag mong pigilan ang kliyente mo dahil marami kaming gustong itanong yan. Kung hindi, palalabasin ka namin dito sa public hearing. Natakot na si Topacio, talagang natahimik siya. Pero nung una, talagang iniis na. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot ni Crasanda Ong dahil yun ang advice ng kanyang abogado, si Topacio. Pakaiba talaga si Topacio eh. So, napilit din kasi nag-motion at inapprovean kasi ang motion siya ay co-contempt ng another contempt, pangalawa. Kasi ngayon si Crasanda Ong, na-contempt na yan, nakakulong niya 30 days. Pero kahapon ayaw makipag-coordinate, nag-motion si Congressman Abante, na another contempt. At nag-motion si Congressman Paduano
aba, doon naman ikulong, hindi sa Kongreso. Doon ikukulong sa kulungan ng kababaihan dyan sa Mandaluyong. Ay, iba ang galaw doon. Ako, mga convicted ang mga nandoon, karamihan. Doon pa isasali. So, nakumbinse na magsalita na. Ayun, nagsalita na at least hindi man marami na siyang inamin sa mga communication at talagang siya may kaugnayan sa Pogo at mga kilalang tao. So, at least nakakuha ng impormasyon. Dahil, sabi ni Congressman Fernandez, kasi pinakita niyo mga picture, nakakapangilabot na pinapakita yung mga picture ng biktima ng torture, yung mga picture ng mga namatay dahil sa operasyon ng Pogo. Kasi marami hong namatay. Napakarami palang namatay at biktima ng torture, Pilipino o dayuhan na pinatay ng kung sino. So, kinonsensya kasi itong si Crasanda Ong, ito po ay Pilipina pala. Isa lang ang passport niya. Hindi katulad ng mga Goo na dala-dalawa ang passport. Siya ay umalis ng Pilipinas, nagpunta ng Singapore, tapos nahuli siya sa Indonesia. Ikot-ikot sila doon. Okay? So, nandito na ho siya. At dahil Pilipina, kinonsensya ni Fernandez na magsalita ka. Huwag mong itago kung anong alam mo. Tumulong ka sa ating bansa. Tumulong ka sa ating sa komite. Dahil ang ginagawa ng komite, hanapin ang katotohanan dahil napakaraming namatay at tinorture at anti-money laundering. Yung maduduming pera na umiikot sa ilalim ng Pogo dahil nga ho sa ilabas na Executive Order number 13 nung nakaraang gobyerno. At ngayon nakitang napakaraming problema. Kaya nga ipinatigil kaagad-agad ni Pangulong Marcos ang operation ito. Pakinggan nyo, itong ilan lang ho sa bahagi ng mga question and answer bilang pagpapatunay lang ho na nagsalita na siya after ng halos 1 oras yata yun. Na talagang ang sagot niya ay, sorry po, ayaw ko pong magsalita. Wala lahat. Yun ang advice ni Topacio. Pero winarningan. Muntik lang pinalaya si Topacio dahil siya yung humaharang talaga eh. Baklase itong abogado ito eh. Tingnan natin dahil kasi ay napaka-sensitive. Seryoso po ang ating kamera sa pag-iimbestiga rito dahil nga mabigyan ng hustisya ang biktima at higit sa lahat ay managot ang dapat na managot. Okay? Sandali ito. Mali na company po ito, no? Not yet. Ayan, maliit lang. Yan po si Cassandra. Through Lucky South. So, isang staff po. Would you care to share with us po kung sinong staff po yung nagpakilala sa iyo? At least nagsalita na siya. Si Shirley po. Bata pa pala ito, 24 years old. Yung English name niya. So, Chinese po ba? Chinese. Yes. Si Paterna at saka Ong po yung sinalang. Opo. So, Ms. Ong, through this Chinese person, si Ms. Shelly, nakilala po si Mr. Dennis Conanan. Can you confirm po if you have undergone any transactions with Mr. Conanan? Siya po ay tumulong po ba sa inyo through any application in any agency whatsoever? Pwede ko i-recall ulit. I'm sorry po, pasensya na po. Of course, that's understandable. Thank you. Hindi naman binibigla nila, pero at least nagsasalita na. Nakikipag-coordinate na. May I ask si Ms. Ong kung kilala niya po si Mr. De La Serna? Mr. Chair? Apologies, maybe ask Mr. De La Serna to start Yes off. po. Okay, not necessary. Kilala po. Paano po ninyo kilala si Mr. De La Serna, Mr. Chair? Attorney Harry Roque po. Through Attorney Harry Yes po, Roque. sa isang dinner na meron po kaming meeting with Attorney Harry Roque that time. Tapos po, tinanong lang naman po ako kung pwede mag-join yung dati niyang tao po. So, syempre, Okay. wala naman pong so I said yes po. Thank you. Okay. So, kaya ko lang po pinarinig sa inyo yan para, dahil lang po mapatunayan natin na siya po ay napilitan na magsalita matapos nga pong warningan at pangalawang contempt na siya ay makukulong doon sa kulungan sa may Mandaluyong City ng kababaihan. Medyo napakahirap po doon, mas crowded masyado doon. So, yung pagsasalita ni Crasanda, ang tawag niya Chris, di ba? Crasanda Ong ay malaking tulong sa committee kasi marami ho siyang alam. Kaya nga, kilala niya si Dennis Conanan, kilala niya si A.R. De La Serna, yung malapit na kaibigan ni Harry Roque. Bakit ba masyado silang malapit? Ano ha? At saka si Harry Roque, kilalang-kilala niya. So marami na hong na-discover. May mga bagay lang na sensitive yung mga tanong. Ay, kung nakiusap siya, kung pwede huwag naman niya sagutin. Ano? Pero at least nakipag-coordinate na. Pero hindi katulad nung una, kahapon na talagang ayaw na ayaw niya. Dahil sa advice ng kanyang abogado na huwag magsalita, huwag makipag-coordinate. Hindi ho papayag ang Kongreso. Dahil nga po sa
Kailangan ay malaman ang katotohanan kung sino ang nasa likod nito. Kaya nga pinagtabi halos doon sa upuan itong si Ong at saka si Baterna. Yung Baterna, na-contempt din po yan dahil ayaw din magsabi. Ngayon itong dalawa, pareho nagsasalita na. Para sila yung nakikipag-coordinate na kaya kailangan bantayan ito. Marami yung alam ito. Itong si Ong at saka itong si Baterna. Itong dalawang babaeng ito na lalo si Baterna nung una maraming hindi inaamin. Pero lately marami na pong inamin. Alam na alam nila. Kung yung mga gunita, isa sa mga matinding issue dyan. Sabi ni Baterna, ginamit lang yung kanyang mga account sa bangko at milyon-milyon ang dumadaan sa kanyang account dahil dito kay Crasanda Ong. Yun nga yung pera ng Pogo. Ginamit yung kanyang account, ginamit yung kanyang pagkatao, itong si Baterna, at sinabi niyang si Ong ang nag-uutos sa kanya. Ngayon, umami na itong si Crasanda na talagang silang dalawa ay nag-uugnayan, meron silang communication. So, madalit sabi, yung dalawa, parehong involved sa illegal Pogo, sa Banban Tarlac at sa Casapora, Pampanga. Kaya nagkakaroon na po dahan-dahan ng lead o impormasyong matibay itong Quad Committee ng Kongreso para nga ho malaman kung sino. Pero dun ho sa mga hearing na ito, hindi nawawala ang pangalan ni Harry Roque. Hindi nawawala ang pangalan ni A.R. de la Serna at saka yung Punanan. Ngayon, ang isa pang latest report dyan, inamin na po ng chairman ng PATCOR, si Tingko si dating bagong chairman, na halos wala na ho nag-ooperate ngayon. Hindi lang pala nila mabigla totally ay itigil ang operasyon ng lahat ng Pogo kasi meron pa palang mga kasalukuyang mga permit na hanggang December. Kaya nga sabi ng mga congressman, di ba pwede dahil order ng Pangulo, itigil na, stop na, di dapat automatic cancellahin. Pero marang wala daw para walang legal issue, parang gustong tapusin muna yung na-issue permit hanggang December. Pero kakaunti na raw po. Ang undefined na lang ay sa Southern Tagalog at ilang pa rin sa Metro Manila. Sa Central Luzon mukhang wala na daw po yan. So, yan, nagkakaroon na ng development. Kailangan talagang totally itigil ito at ma-identify kung sino ang mga tao ito. Kaya itong paglutang na ito, paglutang dahil sila nahuli, lalo na ho itong si Crasanda Ong, malaking tulong ito. Ang problema nga lang ho, yung Alice Goo na tinatawag kong Alice Gun, nawawala talaga. So, si Crasanda po umamin from Metro Manila, from Philippines, patungo na Singapore. Tapos kung saan nagpunta, nakita sa nahuli sa Indonesia. Okay? At alam nyo kasi, tinanong kahapon din, from Singapore, saan ka nagpunta? Ayaw niyang aminin kung saan. Sabi niya, dahil daw private, personal. Kasi alam niyo kung bakit personal. Naalala ko bigla, si Sheila Goo, yung kapatid ni Alice Goo, na nag-testify sa Senado ng isang araw, inamin niya doon on record na ang kanyang tingin, paniniwala niya, may relasyon yung kanyang kapatid na si Wesley at saka si Crasanda. Kaya posible, ayaw aminin ni Crasanda sa hearing kahapon kung after Singapore ay kung saan sila nagpunta. Ayaw niyang aminin kasi personal. Baka nagsama yung mag-boyfriend. Kasi sabi ho nung Sheila Goo, nagkita-kita sila sa Malaysia ni Crasanda at saka nung kanyang kapatid na si Wesley. Si Wesley, Alice at Sheila Goo, silang tatlong magkakapatid. Ang sabi ng Sheila, tingin niya ay boyfriend ni Crasanda itong si Wesley. Kaya malalim ang relasyon na naging showbiz ang dating. Pero yun po yung pinanguhugutan natin yung mga statement before Senate Committee hearing at Quad Committee. Ayan po yung mga development. Pero ang nakapagtataka rito sa kahit anong anggulo ng investigasyon, si Harry Roque hindi nawawala. Bakit? Sa kabila ng kanyang pag-deny na hindi siya abogado, nagkukonsulta lang, kinukonsulta siya, lahat ng kanyang denial ay bandang huli inamin na rin tungkol ng bahay niya sa Baguio. So, ibig sabihin si Harry Roque, malaking-malaki ang kinalaman dito sa Pogo, paring ganun, sa mga operasyon. Kaya pala, di ba, isang araw nasilip na ni Congresswoman Luistro, napakalaki ng biglang yaman. Then, Tamore, salamat po, di ba? Ang Japan, salamat po. Di ba? Parang umabot ka agad bigla from 3 million, naging 67 million yung asset. So, tinatanong niya kung saan galing. At kung yung magugunita, on record dyan sa COMELEC, number 2 na donor, number 2 sa pinakamataas na binigay na donasyon, si Harry Roque kay Vice President Sara Duterte ng eleksyon. 36.4 million ang idinonate o itinulong ni Harry Roque kay Sara. So, ganong karaming pera si Roque. Merong nakakalulang milyon
na na-discover ng Kongreso at yun na nga isa pang issue, nakapag-donate siya, number 2 na donor ni Vice President. Kaya gusto niya mawala itong gobyernong ito para umupo si Sara, baka gusto niya magbawi. Di ba? Saan galing ang pera? Ay, presidential spokesman lang. Ang cabinet secretary, alam ko, mga 350. O sabihin natin, wala walang 400 Alam ko, walang 400 million, 400 million, 400,000. Nasa mga 300 lang, 350,000 ang sweldo ng cabinet secretary. Yung pagiging presidential spokesman ni Harry Roque under Duterte administration, cabinet position yun. Saan galing yung maraming pera? Wala naman silang malalaking negosyo. Ginajustify lang yan, meron daw silang negosyo diyan sa Bataan. Di ba? Silang pamilya, silang mag-asawa. Kaya nga yung asawa niya kahapon, hinahanap, wala doon sa Congress, sinusumon siya. Pag hindi, makukontempt din yung asawa niya ni Harry Roque. Kasi kailangan niya humarap. Tungkol sa pagkakasangkot niya sa mga negosyo at iba pa. Di ba? Kasi pinapalabas ni Roque, iba yung daw negosyo niya at negosyo ng asawa niya, parang magkahiwalay sila, parang gano'n. Well, so kahit anong anggulo, si Roque lumulutang. Mukhang siya yung nakapront sa Duterte administration nung panahong yon para sa operasyon ng Pogo. Bilang di umano legal counsel o consultant kung ano, pero lumalabas mukhang may kinalaman may-ari. Kaya napakahalaga nitong combination between Cassandra Ong at saka itong si Rosalyn Baterna. Dahil itong dalawang ito ang maraming alam. Ngayon po'y nagsasalita na. Ngayon po'y nakikipag-coordinate na dahan-dahan sa komite. Kaya talagang lalabas dito ang mga kalokohan na kung sino-sinong mga dating government official or kasalukuyan, mga opisyal na nakinabang sa likod ng madugo, madumi, at karumal-dumal na Pogo operation dito sa ating bansa. Dahil puro krimen, karahasan, napakaraming nawalang buhay, maraming tinorture, milyon-milyon o bilyon ang anti-money laundering or maduming pera, pinagdududahan ng AMLA. Anti-money laundering law, anti-money laundering council, dahil nga maduduming pera ang gumalaw. At nakapagtayo sila ng maraming mga building property, nakabili sila ng libu-libong hektarya ng lupa na pag-aari ng Pilipino. At ang isa pa niyan dapat ay umabot tayo doon sa mga pag-imbestiga. Sila ba ay hindi naging espiya? Yun ang pinakamatindi yan. Hindi ba sila naging espiya ng China? Sa panghihimasok ng China, pang-aagaw ng China sa West Philippine Sea o sa teritoryo ng ating bansa. Yun ang pinakamatinding problema. Pagka umabot ko na sila may kinalaman sa pagiging espiya dahil maraming Chinese national ang kanilang pinapasok dito. Pagpasok dito, naging fake Pilipino sa sabwatan sa mga birth certificate at iba pang mga issue. Ayan po ang mga kaganapan sa ating bansa. Hindi ko sinabing guilty na sila, pero dumadami ang mga magpapatunay na maaaring nagkakadugtong-dugtong ang mga isyong sila'y mayroong pananagutan. Okay? So, yun pong, overtime na pala tayo. I-recap lang natin yung ating topic at paki-like po ninyo ang video para makarating mo sa iba. SMNI, nagpanik or pananakot ang galaw? Yan po yan. Ipaliwanag ko na kung bakit. Huwag kayong maniwala, marami ko silang fake news para lang magalit ang taong bayan sa gobyernong ito. Ginagamit nila yung kanilang grupo para linlangin at galitin ang taong bayan. Dahil ang layo nila ay pabagsakin si Pangulong Marcos. Ang layo nila ay mag-people power para palitan ang gobyerno at iupo ang kailang gusto maging Pangulo na hindi naman ho talaga pwede. Dahil dun sa hearing pa lang, alam mo na kung paano sumagot. Cassandra Ong nagsalita na. ICC, Interpol, gumagalaw na. Pero kailangan daw makipag-ugnayan sa Philippine government. Pero yun lang ang sinasabi. Pero inaamin din, kailangan daw makipag-ugnayan, pero hindi naman sila makipag-ugnayan at hindi rin nila mapipigilan. Kaya nga po, nandito na sila. Nandito na po ang galawan ng ICC. Yung warrant of arrest na lang yung hindi natin alam kung paano patutupad. Ang sabi ng Department of Justice, dadaan muna sa Philippine Court. Tingnan natin kung dadaan sa tamang proseso or direkta silang mag-aaresto kung kinakailangan.